Okay guys, so sinearch ko na siya. Ito palang Hyundai Light. Guys, tignan nyo to. Meron din ganito guys sa Gangnam. Hi amazing people and welcome back to my YouTube channel. So as promised, i-room tour ko kayo dito sa Hyundai Fish Pension Hotel. And at the same time, hahanap na rin tayo ng magagandang spots na pwedeng kainan dito sa first night natin sa Busan. So, ano pang hinihintay nyo guys? Samahan nyo ako. So guys, ito yung ating hotel. Meron siyang cafe. Cafe Me po yung pangalan. And hindi pa ako pumapasok. Mali ako nang napuntahan. Dito pala dapat yung pasukan. So, pasok tayo dito. And ito yung nakalagay sa harapan niya guys. Pinagtapingan daw yan ng palabas na to, sabi. Hindi ko lang alam kung anong palabas. So, parking, tapos ito yung entrance. Maghahagdan tayo guys. Okay. So, ito yung hotel entrance. So, akyat muna natin ang ating bagahe. So, ito yung lobby nila guys. Sara ko muna yung pinto. At ito yung reception. Hi, I have reservation. And number 11? Yes. Do you like hear your name and phone number? Okay. And I finished work at 9 o'clock and I'm... So your shift ends at 9. My work finish in... Okay, your 9. work finishes at 9. Okay. And I go home. Okay. Alright, no problem. You did help and talk to me. Okay. No, oh, thank you. What's your name? 최성웅. Okay, thank you. Ayan na. So, natandaan nyo yung name niya. Okay. Thank you so much. So, ito yung room natin, guys. Okay. Ba't ayaw? Ayan. Pag ganito pala. So, ito yung room, guys. Merong bed here. TV. Buksan natin ilaw. So, ito. May toilet. Malaki-laki yung toilet nila. Very good. Tapos, ito yung room, guys. Bed lang. Tapos, may TV. Tapos, may mga towels. Tapos, may mini fridge. Ayan. Tapos, ito. May bintana ka. Pero pag binuksan mo, tignan natin kung ano. Yung ano. Nasa main lobby lang tayo, guys. Literal, nakatawi lang natin yung reception. Tapos, meron mga clothes rack here. Okay na to, guys. Yung comforter nila makapal. Okay na okay to para sa akin guys, at may mirror pa. So, nabook ko to guys via Agoda. And siguro mga nasa 1.3 or 1.5 per night lang to. So, murang-mura na to. And mas mura talaga yung hotel sa Busan. So, magsasettle in muna ako, tapos maya-maya lalabas tayo ulit para maghanap ng dinner. Alright guys, so as promised, lilibot tayo dito sa paligid nitong Hyundai Beach at nitong Mipo area. And lalabas na tayo ngayon at papakita ko rin sa inyo yung overlooking view ng harap nitong aming hotel. So tara guys, let's go! Okay guys, so ito yung harapan na area nitong aming hotel. So dito pwedeng kumain. Tapos may common area din dito where you could cook. Ayan dito. Tapos ito yung outside area where you could just enjoy yung kalamigan. And this area naman guys is the overlooking view ng beach. So ayun yung beach guys. That area. Hindi lang siya kita ngayon just because it's night time na. Pero bukas pag labas natin makikita nyo yan. So ito yung harap niya guys. At mayroon pang mas taas guys. Cafe yung nakalagay eh. Cafe. Hindi ko lang alam kung saan yung akyatan. Pero may cafe dyan. So maganda tong location na to guys kasi beachfront siya. Tapos parang friendly naman yung mga tao. And dito kayo pwede kayo mag-barbecue.
Tapos may tinda din dito. Tapos dito yung babaan. Yan, Mipo. Tandaan nyo yung trademark niyan. Tapos sa Agoda, ang pangalan niya is Hyundai Fish Pension. So dahil dyan, baba na tayo guys. At tayo ay maglalakad-lakad na dito sa area ng Hyundai Busan. Guys, tignan nyo. Pagbaba ko pa lang, ito na pala yung port. Baba tayo dito. Para makita natin ang mas malapitan. Ayan, ang daming boats guys, oh. Yan, harap na harap lang siya. Ito lang mismo. Ayan, may mga nangingisda pa. Tapos ito mismo yung street nung Mipo. Yan, sa may hotel Haigelig. So, ramdam na ramdam mo yung dagat feels. Amoy dagat. So, lakad lang tayo dito. Tapos hanap tayo makakainan natin. So guys, ito naman makikita nyo yung Mipo Hotel. Sa left side, sa right side merong Compose Coffee na sarado ngayon or sarado na. Tapos may nice to see you ulit dito. Ito merong tindahan ng may restaurant ng Sangyup. So ito yung kaninang kanto na or kung di man kanina yung sa previous vlog, nakita nyo yan. So sa right side may 7-Eleven. Tapos dun parang may mall. Tapos dito guys sa left, eto na yung beachfront. So makikita natin yung beach sa gabi. So ito, may mga nakaparadang. Gusto ko mag-rent nitong e-scooter. Pero hindi ko alam kung paano. Yung iba nga nakatumba, oh. Ayan, so ito na yung beachfront guys. Silipin lamang natin. At ang lamig dito. Lumalamig ulit. Pero tolerable yung lamig niya guys. Hindi ka guys sa Seoul na mamamatay ka na. So, eto guys, yung beach. Ayun lang. Wala pang 5 minutong naglakad ako papunta dito sa beach. Ang ganda ng beach niya sa gabi, ah. Pero walang nagsiswimming guys. Walang nagsiswimming. Try lang nila. Nakakanginig na kasi. So, punta tayo dito sa beach. Tapos ito guys, yung sinasabi ko na ano, parang parola. Ayun yung nandun sa dulo. Ayan, oh. Punta natin. Let's go. Guys, ang dami naglalakad din sa beach, oh. May beach pala talaga dito. Pero kung summer kayo pupunta, magsiswimming talaga kayo dyan. Ang ganda din ng sand guys. White sand siya. Base sa tingin ko, ah. So punta tayo dito para makita ninyo ang sinasabi kong beach area. Ayan guys, oh. Dami mga hotels na beachfront din. Tapos ito na mismo yung shore. Hindi ko alam kung bakit dumidiretso ako dito, pero maganda kasi guys, oh. Ayan, so sana kung magpipicture tayo guys, kita siya. Kasi ang ganda guys, oh. Nasa paligid mo mga building tapos dagat. 'Di ba? So ang ganda lang magpicture dito. Ang ganda guys. So tara, punta na tayo dun sa may beach mismo. Mas okay dun. Magpicture. Tapos may mall dito guys. Ang nakalagay Signiel. Tapos nakalagay Busan X the Sky. Dun sa may harapan. So isang attraction ata yung Busan X the Sky na yan. Nakita ko yun sa Klook, eh. So okay, dito na tayo sa sand. Dito na tayo maglakad sa sand. Ito ang Hyundai Beach guys. Just to let you know. Ayan, yung buong yan yung Hyundai Beach. Mas nakakadagdag sa lamig yung beach guys. Pero sana, no, kung summer, maganda mag-swimming dyan. Kasi ang ganda din ng tubig, ang ganda ng harap, ganyan. Parang nagkahalong urban tsaka rural. So, let's see kung ano pang pwede natin makita dito. Pero wala pa ako nakikitang picture taking spot. Pero malamang dito na lang sa liwanag. Kasi may mga ilaw dito guys. Okay guys, so nakapag picture na ako dito. And ini-enjoy ko lang tong beach walk. Dahil hindi ko in-expect na may dagat dito sa
Korea sa pagpunta ko dito. Pero nakita ko naman siya. May idea naman ako kahit papaano. Pero yung ganito kaganda, nakakawala lang ng stress. Kasi yung beach, nagbibigay siya ng vibe na nakakawala ng pagod, nakakawala ng stress kahit nakatingin ka lang or kahit naglalakad-lakad ka lang. Ganun yung feels ko sa kanya. So ngayon, maglakad-lakad pa tayo dito sa Hyundai Beach area and tignan natin kung ano pang makikita natin. So guys, ito nakikita nyo, ito yung Club D Oasis. Isa yung beach club. Parang may spa din dyan guys. Tapos may pool sa taas na may slide. So pwede nyo ring mabook yung day pass nyan sa Klook guys. Kung sakali. And you may use my promo code AMIELCLOOK kung sakaling bubook nyo yan para may additional discount kayo. So aahon na tayo dito sa beach side. Pupunta tayo dito. Dito naman tayo sa Patag maglakad. And medyo umaambon na guys. Wala pa naman ako dalang payong. Kung kailan di ako nagdala ng backpack at maliit na bag lang yung dala ko tsaka umaambon. So good luck talaga. Let's go! Okay guys, so dito sa part na to merong a twosome place na coffee shop. Tapos meron ding, pwede pala dumaan dito. Meron ding BBC chicken beer plate. Ayan. Tapos ang ginagawa pala nila dito during winter time, magse-set up sila ng mga tent na may heater, may fire sa, ayan, may ganyang fire sa loob para hindi malamigan yung mga tao. May ganyan, ito nasa labas oh. Ayan, may ganyang fire. Para nga naman kung sakaling kumain kayo, hindi kayo lalamigin. Tapos may Starbucks din dito. Ang ganda niya guys, para siyang may beach tapos may park sa harap. So kahit pala hindi ka lumayo, tapos yung hotel mo nandito lang sa Hyundai, kayang-kaya mong makapaglibang, makapamasyal kasi marami kang makikita sa beach area pa lang. Ayan, so ayan yung beach guys. Tapos nandito lang ako sa harapan mismo ng beach, naglalakad-lakad dito sa Patag na area. Tapos may mga hotels din. Itong hotel naman na to is Paradise Hotel. So umaambon pa rin guys, pero naka-bonnet naman ako. So okay lang. And I must say guys, mas tolerable talaga yung weather dito sa Busan so far kesa dun sa Seoul. Sa Seoul talaga naranasan kong manginig-ginig na ako kahit 2-3 na yung patong ng damit ko. So dito kahit medyo umuulan tapos tabi pa tayo ng beach, hindi naman ganun yung sitwasyon. So meron ding Doraemon Park dito guys, sa harapan ng Paradise Hotel. Doraemon, ayan mga Doraemon oh. Puro Doraemon, ang daming Doraemon guys. Oh ha, Doraemon. Ayun, pwede pala pumasok dito. Picture natin si Doraemon. Guys, may mga lights doon. Doon ako mapupunta ngayon guys. Puntahan natin yung mga lights. Ayan, yung mga lights na yan. Kung ano man yan. Pero para kasing maraming tao. So tignan natin, maki-check tayo kung anong meron. Alright guys, so ito pala is tinatawag na Hyundai Light. So nakalagay doon sa lights mismo, Hyundai Light. Ang ganda. Maganda pala siya kapag malapitan. Para siya mga snowflakes. Tapos yung iba parang ano pa, may mga castle. Yan. So ang tawag dyan is Hyundai Light. Tapos meron pa dun parang mga dome na may light din. Yan. So we'll check it out guys. Sakto meron pa nito nitong pagpunta natin. So ito guys, ayan. Hyundai Light. Tapos 5 sila. Ito naman, itong parang malaking screen. Meron din malaking screen guys. Papakita ko lang sa inyo. Sarap maglakad sa sand. Ayan, so merong malaking screen guys na nagpapalit-palit ng kulay. Ayan, parang sa Team Lab to ah. Ayan. Kaso yung mga ibang screens niya wala na. So ito yun guys.
Tapos, isa pang maganda guys, ayan oh. May parang light show talaga dito sa Hyundai Lights. Ayan oh. Yan guys, panoorin natin. Kanina parang may shark eh. Ayan. O ito parang may paputok. Ayun, parang may firework, guys. Ganda. Alright, guys. So, ito namang dome. May mga parang colorful bean bags or chairs. Ayan. Hyundai Light pa rin to, guys. Lahat yan, Hyundai Light. Ayan, nag-iba-iba yung kulay ng chairs. Naka-zoom pala. Iba-iba yung kulay ng chairs. Tapos ito naman parang may fire. Pero sana mainit talaga. Pero mukhang hindi mainit yung fire. So tignan natin. Ayan o. Oh, nasusunog ako. Pero paper lang yan guys. Ang ganda. Okay guys, so pasok tayo dito sa parang tent na dome. And this is full of lasers. This is cool. Ayan guys, so punong-puno ng laser. Oh, pati taas. This is nice guys. Oh. Laser. Oh, nag-iba na naman. Depende sa tunog yung laser guys. Okay guys, so sinearch ko na siya. Ito palang Hyundai Light is a festival that's being held annually dito sa Hyundai Beach. Yan, yun yung parang celebration nila during winter, itong mga light shows na ito. So, FYI lang, and maganda na naabutan natin siya. So, may isa pang dome, pasok ulit tayo. Dito naman sa isa pang dome. Tignan natin kung ano to. Ayan. Okay. So ito yung may mga mundo-mundo. Guys, ayan oh. So tignan natin. Oh, galing. Ay, ang galing, may something pag yung pagsasalita mo. Ayan. Ang galing. Ang galing niya guys. Ang galing. Guys, natutuwa ako Yan, ang galing lang. Perfect timing yung pagpunta natin dito kasi gabi lang to, syempre light siya and natsambahan natin guys na open na siya tong Hyundai Light Festival. Kasi pagdating natin nga dito gabi na. So, ito naman guys, yan mga parang sa mga team lab yan. Yung mga ganyan-ganyan. Tapos meron din ditong chair na may ilaw. Ayan. So Hyundai Light pa rin to lahat guys. Ang galing-galing ng festival na to. Nakakatuwa. And sa beach side pa nila ginawa. So nakaka-amaze. Amazing. See? Ang ganda. Okay. So nandito na tayo sa far end ng Hyundai Light Festival guys. So, nalibang ako. Nag-enjoy ako dito sa mga nakita natin sa Hyundai Festival. And ito na guys yung dulo ng Hyundai Beach. Maiksi lang siya pero maganda. And malinis guys. Yun yung masasabi ko dito. Malinis talaga siya. So, ayan. May nakalagay na Hyundai 2025 Winter Light Festival. Nabasa ko yun. Hindi, joke lang. Hindi ko alam kung yun yung nakalagay. Pero baka ayun. Syempre yung title ng festival nila. So, etong dulong to is Hyundai Tourist Information Center. And babalik na tayo.
tignan natin kung ano pang pwedeng makita natin dito na ulit sa Patag. So guys, ito yung Sea Life Busan. Meron din ganito guys sa Gangnam, Sea Life Aquarium sa Gangnam, dun sa COEX Mall. May choice kayo kung gusto nyo sa Busan or sa Gangnam kayo pupunta dun sa COEX Mall. Kung sakaling mapadpad kayo dito. Pero kasi ang advantage ng Busan sa Seoul is that yung tao hindi masyadong marami kumpara sa Seoul. Syempre Seoul is the capital, so expect na marami talagang crowd doon kumpara dito sa Busan na probinsya. Pero nagiging tourist destination na rin dahil nga sa train to Busan. At sa beach of course. Ayan, so nasa likod ko yung Sea Life Busan. Pupunta ako ngayon dito sa main road para ma-check kung ano-ano yung mga makikita natin dito. So guys, nandito na ako sa main road at ayan, may mga establishments, may mga kainan. Pero hindi talaga siya crowded guys, nakakatuwa. Nakakatuwa lang tong Busan. Parang wala pa akong isang araw dito pero na-enjoy ko na siya. Ayan o, yung Mom's Touch and Pizza. Tapos ito, Macau ata ito eh. Yung coffee shop. Tapos dito guys, tatawid tayo dito dahil mukhang maraming street food. So dito sa side na to. So tawid tayo dyan. Sandali lang guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na sa AJTV Amazing Travels. Para naman hindi mo ma-miss out ang mga bagong upload na travel content dito sa channel na to. At para may pagpatuloy din natin ang paggawa ng mga videos na ito. Yun lang guys, back to the video. So guys, welcome sa Gunamro Street. Ito yung kapag tinumbok mo, Haeundae Station na. Ito yon. So makikita nyo guys, maraming bilihan ng mga street food tsaka restaurant. So guys, ito yung mga street food nila. Itong fish cake. Hindi, yung fish na shape na cake, hindi fish cake. Tapos may itong hulu. Tapos ito may mga parang picture na naka-print sa kahoy. 10,000 won. Tapos dito guys, may claw machines. Ito meron silang fries oh. Ang presyo niya ay 6,000 won. Yung 4,000 won yung ganun. 4,000 won. So ito guys, yung tanghulo ulit. Tapos ito yung may game, yung dart. Dadartin mo yung mga yung mga lobo. Parang madaling dartin yan kasi malalaki eh. Ayan guys, may mga pa-game sila. Tapos eto na naman yung lobo na naman oh. Hinahamon ako nito ah. Ayun. Ang pangalan pala nito guys is Haeundae Traditional Market. So yan, may mga ilaw din. Punta muna tayo sa gitna guys para makita nyo yung mga ilaw-ilaw. At mag food trip din tayo ng bahagya. Ito guys, may mga tarot reading. Yung mga fortune telling something. Ayan, so ito yung mga ilaw-ilaw guys. So dito tayo liliko muna kasi ito yung street food area nila. So walking distance lang to guys ha, dun sa hotel ko. So sa Haeundae Station to. Ito guys, chicken skewers, 5,000 won. Ito guys is fried buns, honey and cheese, tsaka honey and seed, 2,500 isa, 2,500 won. Yan. So pinipilahan siya guys oh. Daming, haba na ng pila. Bibili sana ako, mamaya na lang. Ang haba ng pila eh. So diretso na muna tayo dito. Ayan, meron din dito guys, 2,500 lang din. Ayan. Ito ice cream. Okay, so dire-diretso pa tayo. Puro seafood guys. Tignan nyo yung mga, hindi ko alam kung alimango pa ba to o kung, ang laki guys nung crab. Nakakatakot, parang ikaw yung kakainin niya. Hindi siya yung kakainin mo. Okay, so umambon pa rin. Sana mawala na. Kung mapapansin nyo yung mga ibang tao, nakapayong na.
kasi umaamon nga. Tapos ito guys, may mga socks. 1,500 won. Earmuffs. Pang earmuffs magkano? 7,000 won. Tapos marami doon sa loob pa. Mga ibang pagpipilian guys. Dito din to guys. Sa Hyundai Traditional Market. Tapos yan, mga seafood ulit. Nakakagutom yung amoy. Amoy masarap guys. Ito pinipilahan na naman guys. Ano naman to? Ito ay ayun, kung ano man yun. Ayan o. Para siyang pancake na ano, may gulay. Yan, nilalagyan ng harina. Guys, itong masarap po. Mga ramen, tapos dumplings. Yung dumplings, 7,000 won, may 8,000 won. Ang sarap. Sarap niyang kainin sa ganitong panahon. Ito, mga skewers ulit. Sarap. Nakakagutom dito guys, parang ang sasarap ng pagkain nila. Ikutin ko muna tapos tsaka tayo bumili. Tapos may mga groceries din dito guys, oh. Ito mga squid. Ang squid nila is nasa 8,000 to 12,000 won. Ayan. May 8,000, may 10,000, may 12,000 won. Guys, tignan nyo to. Hindi ko alam kung eel ba to or what. Pero gumagalaw-galaw. Ayun, oh. Ito mga eel din ata to. Yan, binibenta nila dito. Kung alam niyo yun guys, comment down below. Ito masarap to guys, yung red bean custard. Ito mga squid ulit. Ito mga taiyaki. Yun nga yun pala yung tawag doon, taiyaki. Ito may drink na makgeolli. Silk wine. O ito na naman, pinipilahan na naman siya dito. Ang haba din yung pila dito nung ano. Nung mga ganito, oh, yan oh. Ang haba, pinipilahan. So dulo na to guys. So balik na tayo at humanap na tayo ng mabibili natin. Guys, yung mga ibang stalls sarado na. Kasi siguro gabi na. Ito may chicken oh. Isang buong chicken, 18,000 won. Boneless chicken, 14,000 won. A piece of chicken, 16,000 won. Parang mahal. Parang mahal yun, pero masarap sana chicken eh. Gusto ko rin ng chicken eh. Meron din dito guys, burger. Kimchi pork belly burger. Ayan, 6,000. 6,000 won. Ito mga takoyaki. So guys, bumalik ako dito sa unahan. Pipila na ako. Ayan, dito sa dulo ng pila. Para matikman natin guys. Masabi ko sa inyo kung masarap ba. So guys, bumili ako ng tag-isa. Isang honey and cheese, tsaka isang honey and seed. Hindi ko alam kung anong seed ba yun eh. Ayan, so 2,500 each. So ang total is 5,000 won. Mabilis lang naman yung pila. So, hindi naman matagal naghintay. Ito na guys, tayo na. Kamsahamnida. Okay. Try natin. Guys, dun ko na lang sa hotel ita-taste test. Pina-take out ko na. Kasi mahirap pumwesto dito. So, order din ako ng dumpling na nakita ko kanina doon. Kasi mukhang masarap and yun na lang yung magiging dinner ko. Guys, may free taste. Kamsahamnida. Thank you. Okay, may free taste guys. Binalikan ko talaga. Tikman natin tong ice cream na to. Sarap. Masarap pa rin pala mag-ice cream kahit malamig. Ice cream is the best.
Sarap nito guys. So guys, ito bibili tayo ng steamed dumplings, 7,000 won. Yan. Yung iba kasi is shrimp dumplings 8,000 won, kimchi is 7,000, tsaka steamed large dumpling 7,000 din. So ito tayo, steamed lang. So ito na guys, ang ating steamed dumplings. Take out na lang din. Guys, daan na rin tayo dito sa grocery para bumili ng drink. Okay guys, so pabalik na ako sa hotel at doon na tayo magte-taste test. So, let's go! Okay guys, so nakabalik na ako dito sa aking hotel at titikman na natin yung mga nabili ko kanina doon sa Hyundai market. Hyundai pala yan. So, unahin na natin itong nabili kong honey bread. So, ayan siya. Tikman natin. Hindi ko alam kung anong flavor to dun sa dalawa. So, try ko na lang muna. Ito yung honey plus seed. Ang sarap. Sarap siya guys. Masarap to. Ano siya guys? Manamis-namis yung loob. Tapos yung seed hindi ko masyadong maramdaman. Pero masarap. Itong bread na to guys, kung i-rate ko siya 10 out of 10, kaya pala siya pinipilahan kasi masarap pala talaga. Lalo na siguro kung yung bagong luto talaga. Since umuwi na ako, medyo hindi na siya masyadong mainit. Pero okay pa rin naman. So next naman itong dumpling. Itong dumpling guys is 10 pieces, 7,000 won. So tikman na natin siya. Hinaluan ko na siya ng toyo or ng sauce niya. Try natin. Sarap din guys. Puro yung laman niya. Ang sarap. 10 out of 10 din to. So far yung dalawa nating nabili parang 10 out of 10 for me. Tapos ito din yung binili ko guys. Orange juice ng Lotte. So binili ko rin to kanina ng 3,900 won. So ito masarap yung Del Monte nito kasi yun yung nabibili ko dun sa Seoul. Pero wala siya. Ito lang meron. So try natin. Okay din naman. Mas masarap yung Del Monte na nabibili ko sa Seoul. Pero mas mura kasi to. 3,800 lang to. So, kain muna ako guys. And dahil dyan, i-end ko na muna ang vlog na ito. Maraming salamat sa lahat ng sumama sa akin sa aking first day dito sa Busan. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlog. Abangan ang ating adventure dito sa Busan bukas. Yun lang guys, maraming salamat. Bye!